Sa pagkatapos nga ng PBA Finals, Justin Brownlee maaari nga daw hindi maglaro sa susunod na conference na kung saan wala ngang height limit at maaaring ipagpahinga nga daw siya muna ni Coach Tim dito sa conference na yon. Na kay JB nga daw ang desisyon kung lalaro pa siya sa Ginebra. At Rondé Hollis Jefferson, gaano ba katotoo na 3 to 4 million daw ang sinasahod kada buwan dito sa TNT? Kaya pala sulit na sulit ang bayad niya at ganun kahaba ang playing time na nilalaro niya lagi. Madami pa din niya ang nangihinayang sa pagkatalo ng Barangay Ginebra dito sa PBA Finals na kung saan natalo nga sila ng TNT Tropang Giga sa 4-2 sa series na yon. Pero mas nakakagulat nga talaga ay yung magandang depensa na ginawa nga daw dito kay Justin Brownlee. Halos hindi nga siya nakagawa o nakapuntos ng sobrang laki dito kontra TNT dahil sa gandang depensa na pinapakita sa kanya dito ng Tropang Liga. Siguro nabasa na nga ng gusto ni Coach Chot Reyes kung papaano nga madidepensahan at hindi nga makakiscore ng gusto itong si JB dito sa kanilang serye. Kaya nga nagtagumpay sila dito sa series na to at nalimit ng gusto si JB na kung saan siya nga ang main scorer ng Barangay Ginebra. Kaya nung na-interview nga itong si Coach Tim Cone dito tungkol nga dito kay Brownlee na kung siya nga ba ang kukuhain nilang import sa susunod na conference, sabi naman ni Coach Tim nga dito ay na kay JB na nga raw talaga ang desisyon kung lalaro nga siya. Sa ngayon kasi mga Kao Sports ay nagpapahinga nga si Brownlee at nagpe-prepare para nga dito sa FIBA na paparating na qualifiers. November na rin yan, so 2 weeks na nga lang preparation time nila. Pinagpahinga muna si JB tapos sasabak na naman nga siya dito sa qualifiers na ito mga Kao Sports na kung saan makakalaban ng New Zealand. Pagod na nga itong si Brownlee dahil sa buong taon na ito mga Kao Sports ay sunod-sunod nga ang nilalaro niya. Dahil bago nga ang conference na to, sa pagkakalam ko nagdaro pa nga siya dito sa isang Asian team. So, bilang import So, talagang pagod na nga yan at halos wala kang pahinga. Kaya maaaring fatigue factor na nga rin mga Kao Sports. Kaya nga hindi na ganun kaganda ang nilalaro niya nung PBA Finals. Siguro dahil sunod-sunod na nga ang nilalaro niya. Pero ayon nga sa isang kuliglig, maaaring palitan na nga raw itong si Brownlee sa paparating na conference dito sa PBA. Dahil meron na nga raw backup na import na naiisip nga itong Barangay Ginebra na kung saan no height limit nga dito. So meaning kahit 7-footer ang kailangan kuhain nila. Tulad nga ng mga nangyayari, halatang halata na kulang na nga talaga sa isang big man ng Ginebra. So baka ito na nga talaga yung pagkakataon or yung right time para at least maghanap na ng import dahil nga nagkakaedad na nga si Brownlee. Kaya basa na nga ng karamihan kung ano pwedeng gawin nga ni JB sa loob ng court. Medyo malungkot man ito para sa Barangay Ginebra fans, pero kailangan na nga ng karamihan na mag-move on dahil hindi naman habang buhay na magiging import ng Ginebra itong si JB. So siguro dadahan-dahanin na nga ni Team Cone ang pagre-replace siya ng import dahil siguro papansin niya rin sa kanya na hindi na ganun ka-effective or nababasa na ng gusto ang playing style ng Ginebra kapag si JB nga ang import nila. Sa kabilang dako naman mga Kao Sports ay tungkol naman dito nga kay RHJ o Rondé Hollis Jefferson, ang import ng TNT Tropang Giga. Kung napapansin nyo mga Kao Sports, lalong-lalo na nung finals ay halos wala kang pahingang nilaro itong si RHJ at nagagalit pa nga daw siya kapag nilalabas siya ng court dahil gustong-gusto niya nga maglaro at every second nga raw ay mahalaga ito para sa kanya. Kaya nga naman nagalit pa nga raw siya sa isang beses dito kay Coach Chot Reyes nung isang beses na nilabas siya. Halos napagalitan pa nga raw siya nito at nasigawan. Kaya naman sa mga susunod na laro nga nung nangyari na yun ay hindi na nga nilabas itong si RHJ at makikita na pagod nga siya lagi. Kaya siguro na ginagawa niya ito dahil sobrang dedicated niya nga. May rumors kasi mga Kao Sports na halos umaabot daw ng 3 to 4 million ang sinasahod niya nga dito sa TNT Tropang Giga kada buwan. Kaya siguro nahihiya na rin talaga siguro si RHJ na nilalabas siya kasi sobrang laki nga pinapasahod sa kanya nito ng management. Kung ganyan ba naman mga Kao Sports ang sasahurin mo, talagang mahihiya ka rin siguro at all out ka talaga kapag nasa loob ka nga ng court.
Kaya ganun nga siya ka-aggressive every possession. Kaya naman para sa TNT naman mga ka-sports, expect nga natin na si RHJ nga rin na magiging import nga rin ng TNT sa susunod na conference. Kahit pa no height limit nga ito para sa buong team na ito ha. Tingin ko naman magiging effective naman itong si TNT para nga sa kanila. Dahil nga ganun nga rin siya ka-effective at kabisado niya na rin ang sistema na pinapatakbo nga ng kapunan nila. Pero para sa akin, deserve naman ni RHJ ang ganung kalaking sinasahod talaga niya kung totoo man yung rumors na kumakalat niya. Kung 3 milyon, deserve naman yan kasi ganun nga siya ka-dedicate lagi at ka-effective kapag nasa loob ng court. So, every second or every minute nga talaga ay napakahalaga nga nito para kay RHJ.